magnify, glorify, to honor, and to celebrate. So, napakaliwanag mga kapatid nung ibig sabihin po ng praise. Kung paano po natin i-glorify ang ating Panginoon. Hindi lang po yan sa singing mga kapatid. Maraming paraan. Pag-aaralan pa natin mga kapatid. So, praise is proclaiming or declaring things about God. So, we could praise God daw either directly or indirectly. Paano po ibig sabihin ng pag-directly? Pinupuri po natin ang ating Panginoon. You are an awesome God. Ito yung sasabi mga kapatid, you are good. Lahat po ng kabutihan, sinasabi po natin sa ating Panginoon. Samantalang yung indirect mga kapatid, yun po yung sinasabi natin sa congregation. Indirect po yung mga kapatid, sinasabi, di ba parang yung kanta, God is so good. Sinasabi po natin yan, indirect po siya. So, praise is based on and focuses both on the character of God and the act He does towards us His children. So, God is worthy to be praised just because of who He is. Tandaan niyo yung mga kapatid. Hindi natin kailangan na may dahilan para purihin ang ating Panginoon. Dahil alam natin na siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon. Amen. Praise is a function of our will, not our emotion. Tandaan niyo yan. Praise is a function of our will. Hindi dapat yung emotion natin ang humira dyan mga kapatid. Kasi, pag emotion dyan, parang, ay hindi ko feel ngayon magpuri sa ating Panginoon. Bahala ka sa buhay mo dyan. Praise God. I feel ko siyang purihin ngayon. Hindi po ganun mga kapatid. God is worthy to be praised just because of who He is. Amen. Bakit po tayo nagpupuri sa Panginoon? Why do we need to praise the Lord? Si David mismo mga kapatid nagsabi, David commanded his soul to bless the Lord. In Psalm 103 verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Talagang inuobliga po niya yung sarili niya na purihin ang ating Diyos. Nagsabi mo nga, God is worthy to be praised. Remember, if we praise God, hindi po ang Diyos ang nagbe-benefit. Tayo po yung nagbe-benefit sa ating Panginoon. Tayo po yung nagbe-benefit pag tayo nagpupuri. Not until we praise Him, we can come into a proper relationship with God. And without a thankful heart, sabi niya, we cannot grow in the grace of God. Sabi kasi dyan, God is enthroned. Pag pinuri natin ang ating Panginoon, God is enthroned in our praises. Maganda yung kulay mga kapatid ng pinabasa. God is enthroned in our praises in Psalm 22 verse 3. He sits on inhabits our praises. God sits on a throne. Pag pinuri po natin siya, God sits on a throne. So when we praise Him, we are offering Jesus a throne to sit upon. In this way, we acknowledge Him as our King. So pag pinupuri po pala natin ang ating Panginoon, pina-acknowledge po natin na siya po yung hari. We acknowledge Him as our King. Yes. When to praise the Lord, meron po bang araw kung kailan na dapat po natin purihin ang ating Panginoon? Ang kapatid, meron po ba? Amen! Praise God! Hindi pwedeng sinasabi mo when we feel like it, when we don't feel like it. Huwag po tayo sabi niya dyan, don't take any vacation in praising God. Ayan. Ay, nawala. Don't take any vacation from praising God. Sabi nga dun sa praising. All of us servants of the Lord. Tama? Yes. All of us. Praise God. And overview lang itong mga kapatid nandiyan lahat sa notes nyo yan. Bakit kasi tayo nagpupuri? Bakit nga ba tayo nagpupuri? Bakit kailangan magpuri mga kapatid? Ano bang purpose natin? What is our purpose? Our purpose is to have an access to God. To build up our strength and faith in God. And warfare din pala for warfare mga kapatid. Fighting against the enemy. So, wala na. Naano ko lang na lesson ko ngayon mga kapatid na pag meron palang nangaasal sa'yo na halos i-down ka kung ikaw yung Kristyano mga kapatid. Hayaan mo na lang siya. Pumunta ka na lang sa church
magpuri ka na lang sa Diyos, bahala ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Praise God. Gawin po natin, sabi niya na ang praise, ang pagpupuri, gawin po natin parang lifestyle. Di ba yung mga may hypertension? Bakit sila nagka-hypertension? May bad lifestyle yan eh. Bad sinabi ko kasi kaya nga sila nagka-hypertension. Yung mga yung mga in good health, they have a good lifestyle. Maingat yan mga kapatid sa mga kinakain nila. So, ganun din po tayo mga kapatid. Dapat maging lifestyle din po natin yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, how to praise the Lord in God's way? Meron pa pala yun. How to praise God or the Lord in God's way. So, praise the Lord with all our heart. Praise daw natin ang ating Panginoon mula sa ating puso. Dahil ang Diyos tumitiling sa ating mga puso. Amen? Nasa Samuel chapter 16 verse 7 mga kapatid. Nasa Psalm din po yan. With all our understanding. Praise Him with all our understanding. Panginoon. We also play the instrument. Gaya ng mga nasa Biblia mga kapatid. Sila din. Nag-play ng harp. Amen? Standing. Bakit tayo tumatayo? Alam niyo ba kung bakit tayo pinapatayo? Mamaya, patatayo niyo na naman kayo. Amen. Bakit tayo tumatayo mga kapatid? Pag magdadasal kayo, tatayo na naman kayo. Alam niyo po ba? Paggalang. Right. Amen. Paggalang sa ating Panginoon. Diba? Respect mga kapatid. Pansinin niyo, let's say pumasok dito yung presidente ng Pilipinas, anong gagawin niyo muna? Diba tumatayo kayo? Iba nga, nagbabaw pa. Amen. That's the sign of respect. So, tandaan niyo mga kapatid, para pag may tanong, alam niyo yung sinasagot niyo. Kneeling, bowing, and prostration. Bakit po yan? Bakit po tayo nakaluhod? Lumuluhod? Bakit po tayo lumuyuko para sa ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Ginagawa po natin ito to show humility. Pagpapakumbaba mga kapatid. And singing. Layo na pala ako mga kapatid. Napasarap na ako. Singing mga kapatid. Bakit tayo maawit sa ating Panginoon? Para purihin siya, sabi ko kanina, di ba? But when we sing, it should be audible. Ibig sabihin doon, audible. With sound. Let the sound of praise be heard. Amen? Praise is not praise, sabi niya, until it is heard. In Psalm 63 verse 5 yun, with joyful mouth and lips, sabi niya doon. Let's praise the Lord. So, praise is not praise until it is heard. We also dance and leap. Diba? Tumasayaw din tayo mga kapatid. Lumulundag tayo. We also shout. Bakit tayo sumisigaw? Pero tingnan natin minsan mga kapatid. Kasi pag minsan parang yung pag-shout pag minsan sobrang emotions na. Amen? Emotion ka ako mga kapatid kasi let's say may problema ka mga kapatid. Talagang mabigat yung problema mo. Pumasok ka sa simbahan. Nagpuri ka sa ating Panginoon. Nagpupuri. Lahat nagpupuri. Nandiyan ka mga kapatid. Anong ginawa mo? Dahil sa bigat ng problema mo, tumigaw ka ng tumigaw dyan ng hallelujah, ng praise the Lord. Pero mga kapatid, nasabi mo ba sa Diyos kung anong problema mo? Puro ka iyak, puro ka sigaw mga kapatid. Sa tingin mo, oo, nakakaintindi ang ating Diyos. Pero may nasabi ka ba mga kapatid? Napuri mo ba ang Diyos? Amen. Praise God. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Pero kung tayo ay sumisigaw ng papuri sa Diyos, yung papuri mga kapatid na nagaling sa ating mga puso, sabi dito, when a shout of praise was lifted up, the enemy fled. Maganda pala ang resulta mga kapatid pag sumisigaw din tayo. Yes. Amen. The enemy fled. So, kaya siguro sabi sa kanta ni Gary Valenciano, shout for joy, sing His praises. Talagang dapat natin shout ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Singing in tongues. Nasubukan niyo na po ba yung mga kapatid singing in tongues? Yes. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid. Napakaganda po ng pakiramdam ko. Nasubukan
ano lang po ito mga kapatid, singing in tongues. Amen. It allows us to express kasi our praises to the Lord directly from our spirit. So, remember, no one can praise God for you. Correct. Ang point ko dito mga kapatid, there should be a sacrifice of praise. Kanta po tayo ng kanta ng sacrifice of praise. Pero hindi naman po natin naiintindihan. Amen? Sacrifice of praise. Di ba pag sinabi mong sacrifice kasi, there should be it costs you something. Hindi yung sakripisyo ba yung sasabihin mo pag ano mo naman ako pagpurin mo naman ako para sa Diyos, parang hindi ata pwede mga kapatid. It costs you something. Halimbawa, di ba parang yung sa sinulog yung anak, yung isa-sacrifice siya, masakit sa kanya yung mga kapatid. Pero dahil mahal niya ang Panginoon, susundin niya kung ano yung sinabi ng ating Diyos. Sacrifice yun, it costs him something, may mawawala sa kanya, pero sige pa rin siya. Amen. Yun kay Abraham. Wala. Amen. Praise God. Salamat, sister. So, nasa gitna man po tayo ng trial or problem, dapat po purihin po natin ang ating Panginoon. Huwag po natin gawin. Start with a great quiet time in the morning. Pag po tayo lang sa church, we start with a great quiet time in the morning of the service. Kasi kailangan natin spiritually prepared. Hindi yung tatayo ka lang dito. Naku, ang hirap ng mga kapatid. Praise God. Lala kung nervyosa ka. Kaya ko. Praise God. So, start with a great quiet time in the morning and be spiritually prepared. Punta ka sa isang tulog or kung meron kayong prayer room, magdasal ka muna doon. Amen? Or kung meron kayong devotion, sumama ka sa devotion mga kapatid. And, we have to have a spiritual submissive attitude. We have to have a spiritual submissive attitude toward the ministry leader, even if he is not a musician or singer. Amen? Hindi ko tinayo tayo ng ng pastor natin dito na song leader, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, mahal. Ako ang masusunod. Hindi po pwede yung ganun mga kapatid. Dapat maging yung attitude natin, maging submissive po tayo. Kasi asuhan po tayo amen? Hindi pwede yung, gusto ko itong pakanta. Bahala kayo kung makasunod kayo o hindi. Ito ang feel ko Hindi pwede yung ganun mga kapatid. Dapat maging submissive tayo sa lahat ng bagay. Amen? Don't look to glorify yourself. Look to glorify God always. Tuwing tumatayo ako mga kapatid na nagsusong leader dito, sinasabi ko lagi na, pag mong pakialamanan yung katabi mo, you try to glorify God. Purihin mo ang Diyos. Bahala na sa buhay niya, bahala ka sa buhay mo. Total, kanya-kanya itong pagpupuri. Sabi nga kanina, di ba mga kapatid, ano yung sinabi ko kanina doon? Nobody can, yung walang pwedeng magpuri iba para sa'yo. Magpuri ka para sa sarili mo. Kailangan kasi natin mag-glorify ang ating Panginoon. Kaya tayo nandiyan na nagpupuri sa Kanya. Choose the right song for the right slot in a service or event. Hanggang maaari po mga kapatid, kung mahaba pa yung time, pwede mo i-approach yung pastor o kung sino man yung magsasalita mga kapatid, tanungin mo kung ano po yung topic niya para medyo ma-relate naman natin yung ating papakanta mga kapatid. Amen? Praise God. Consider your audience. Don't pick a song they barely know at the wrong time. Yun yung laging sinasabi ni Brother Carlo. Ang hirap kong magpakanta ng isang kanta na hindi alam ng congregation. Kasi ano magiging reaction nila? Correct. Amen. Imbes na kakanta yung mga yan, wala. Nakatayo na lang. Imbes na makapagpuri tayo, wala. So, hindi magiging magandang outcome ng praising mga kapatid. Amen? Siguro kung may mga bagong kanta man na gusto kang ipakanta, during, di ba meron naman tayong mga prayer meeting, may mga midweek service, pwede po natin i-pasok doon.
yung puso eh. Hindi ganun mga kapatid. Kasi pwede yung isang kanta, ayaw na ayaw ng isa. At yung isa naman gustong gusto. Eh hindi nga sila mga kapatid ang ano eh. Ang point dito, ang point natin, kakanta tayo, ano man yung kanta mo para mapuri ang ating Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Put a variety into the service. Ito na mga kapatid. Put a variety into the service. Ano ibig sabihin dyan? Pag nagpakanta kasi tayo minsan, masyado ng gas-gas yung isang kanta. Amen? Praise God. Ito pinakanta ng linggo. Ito naman pinakanta ng linggo. Ano magiging outcome mga kapatid? Tulay na ba? Ito. Wala na tinukan mga kapatid. Meron dyan, parang ayaw na kumanta. Ayaw na magpuri sa dapiti. Baka umamit. Parang gano'n yung ano nila. Meron naman yung iba, parang wala na, kumakanta na lang, pero wala na sa puso nila mga kapatid yung kinakanta nila. Yung mensahe ng awitin, wala na mga kapatid. Ito mga kapatid, experience na, share ko lang, amen.